Magandang gabi po, magandang araw. Kung anong araw o oras man ninyo mapapanood ang video ko pong ito. Ako po'y nababahala talaga sa totoo lang. Ito po'y hindi po siya confirm, pero nagsi-circulate na po ito ngayon. Ano lang po talaga, siguro mga 1 day ago or basta kaka-circulate lang po ng balitang ito. Kahit sa ang mga sa Facebook, sa YouTube mapapanood mo. Sana po hindi ito lang totoo. Ito yung kinabahala ko. Nagbebenta daw po base sa balita. Nagbebenta ang Pilipinas ng almost 25 tons, 25 na toneladang ginto sa unang 6 na buwan itong taon, from January to June. Sa lahat ng bansa, ayon doon, ang Pilipinas daw ay nakabenta ng almost 25 tons of gold. Ngayon, ang hindi maganda dito, dahil ito po ay kinuha galing sa gold reserve ng ating bansa. Nakalagay po doon sa balita na kumakalat, although hindi ito confirm, pero nakalagay po doon na 15% po ng ating gold reserve ang nabawas at may natira na lang pong 134 tons, kasi ang bininta po ay 25 tons. Nasa 15% 0.69 ang nabawas po. Nakakabahala po ito, mga kaibigan. Alam niyo kung bakit? Napakalaking bagay po ang gold reserve ng ating bansa. Kasi pag yan po ay nabawasan, maapektuhan po ang value ng ating peso. Kasi for example, sa bansang USA ngayon, sila po ay wala na pong siguro 1/4 na lang po ng gold reserve nila ang mayroon sila. Ang 3/4 po ng gold reserve nila hindi po pagmamayari nila. Gold reserve po yan ng ng ibang bansa, or siguro kasama na rin sa atin. Baga tapos nag-imprinta ang Amerika ng maraming bills ng pera. Kaya ang tawag dun po sa kanila, sa mga ganyan, kahit sa atin, kung mangyari yan, na mag-imprinta ka ng maraming pera tapos walang backup gold reserve, ang tawag po dyan ay fiat currency. Fiat means FIAT. Ang tawag po dyan sa mga pera na walang backup na gold, talagang na-imprinta lang siya. Fiat currency po ang tawag doon. Kasi ang pinaka-standard talaga nung panahon ni McCoy, sa papa ni BBM, lahat dapat ng pera ay may gold reserve na katumbas o higit pa ang gold. Dapat lamang ang gold reserve kumpara sa pera na iniimprinta. Ngayon kung bumabaliktad, mas lamang yung perang iniimprinta kumpara sa gold reserve. Ang iba niyan na hindi na natutumbasan ng gold, ang tawag po nun ay fiat currency. Yan lang po ang hindi magandang epekto niyan dito sa atin. Kung totoo man sakali yan, maapektuhan po yung currency natin sa Philippine peso. Maari po talagang bumaba. Ngayon, sana lang po ay hindi ito totoo, kasi hindi talaga magandang implikasyon to sa ating ekonomiya. Baga ang ibang bansa po, ayon dun sa balita na kumakalat, nag-beefing sila sa kanilang gold reserve hanggat mapapataas. Ngayon sa atin nagbabawas po tayo. Hindi po talaga maganda to. Sabihin na natin na siguro kung totoo yung 25 tons na gold na yan ginamit sa mga pondo, sa mga project siguro na wala pang nakalaan na pondo.
or kung saan nila ginagamit ng administrasyon natin ngayon. Ang ayaw ko lang po diyan, kasi parang lumalabas na hindi totoo yung ginagamit na interest ng mga nasa ibang account nila na Gold for Humanity. Kung yan ang binawasan nila, naku, hindi maganda po yan. Sana lang po hindi totoo, kasi hindi pa po ito confirm. Mukhang nakakabahala po kung ganun ang mangyari. Yung ibang mga presidente na dumaan, hindi yan nagawang galawin, kasi hindi po yan pwedeng basta-bastang galawin. Siguro pwedeng galawin yan kung talagang nasa pinakalugmok talaga na part tayo ng, palagay natin palayo lang po, kung galing tayo sa World War, mga ganun na kakabangon lang, siguro baka pwedeng galawin yan. Pero sa mga ganitong sitwasyon lang, talagang hindi po dapat talaga ginalaw yan. Sana lang po hindi totoo. Pagdasal po natin na hindi yan totoo. Baka panira lang din po yan, dahil Marcos po ang admin natin ngayon. Nakalink talaga ang gold sa kanila. Sana po hindi totoo. Ako, umaasa pa rin po ako na totoo yung ibang side na aming pinapiniwalaan, na ginagamit na niya yung gold interest, yung sa Gold for Humanity, yung mismong mga naka-imbak sa ibang bansa na gold nung sa kapanahonan ng papa niya, na intended po yon para sa ating lahat, sa mamamayang Pilipino. Sana po hindi galing dyan sa gold reserve na yan. Sana lang po. Yan lang po ang aking update ngayon.